Maligayang pagdating sa channel ng sinabi ng aking nanay na huwag akong pumunta sa handaan para sa ikapitumpong kaarawan ng aking biyenan. Ngunit nang mag-9 na ng gabi, tumawag ang aking hipag at idineklara na kung hindi ako darating, hindi niya papayagan ang nanay na putulin ang cake. Sumagot ako na hindi na ako lalahok pa sa kanilang mga palabas. At nang dumating ang oras ng pagbabayad ng bill, natulala silang lahat at hindi makakilos. 3 taon akong nagsilbi nang walang reklamo sa pamilyang iyon, tinanggap ang lahat ng pang-aabuso nang walang kimi. Hindi ko naiisip na ang regalo na matatanggap ko sa ikapitumpung kaarawan ng aking biyenan ay magiging isang masamang at mababang pakana. Binuksan nila ang pula at gintong alfombra sa gitna ng restoran, layunin nilang ipatuhod ako, maghatid ng tsaa bilang paghingi ng tawad, at lihim na nakawin ang impormasyon ng aking credit card para pilitin akong bayaran ang kanilang magarang handaan na nagkakahalaga ng milyon-milyong piso. Hawak ko ang malambot na tela ng koton, maingat ko itong pinunas sa salamin ng gintong kwadro na may ukit. Ang magagandang salitang nakaukit na nagbibigay ng mabuting kalusugan at mahabang buhay ay kumikislap sa ilalim ng liwanag ng aranya sa sala. Ito ang regalo na pinagipitan ko ng halos 6 na buwan. Ipinagpaliban ang maraming gusto ko para lamang makapagbigay ng isang karapat-dapat na regalo sa aking biyenan sa kanyang ikapitumpung kaarawan. Mula nang maging bahagi ng kanilang pamilya, naniniwala ako ng buong puso na kung mabuhay ka ng tapat at tratuhin ang mga tao ng may tunay na malasakit, kahit ang bato ay matutunaw sa bandang huli. Umaasa ako na ang mabigat na regalong ito ay magpapasaya sa kanya, magpapawi ng invisible na pader, at magpapalubag ng mga matitigas na pagtatangi na taglay niya laban sa akin sa loob ng 3 taon. Ang asawa ko na si Daniel Cruz ay mabuting tao, ngunit labis na mahina ang kalooban pagdating sa kanyang mga kamag-anak. Sa lahat ng bagay, malaki man o maliit, susunod siya ng walang pagdududa sa kanyang ina na si Nanay Gloria at sa kanyang kapatid na babae na si Maricel. Kahit na nakaasawa na si Maricel, palagi pa ring nagpupunta sa bahay ng mga magulang at nakikialam sa panloob na usapin ng aming pamilya. Madalas, ang aming mga hapunan bilang pamilya ay nagiging pagkakataon para sa pagpupuna at pangungutya. Mula sa paraan ng aking paglalakad at pananamit hanggang sa paraan ng aking pamamahala ng gastusin ng pamilya, pinili kong manahimik. Naisip ko na tungkulin ng isang manugang na magtiis ng kaunti para sa kapayapaan ng tahanan. Ang nakatatandang henerasyon ay may sariling mga prinsipyo. Kung kami, ang mga kabataan, ay magpapakumbaba bilang paggalang, magkakaroon ng katahimikan sa pamilya. Nang gabing iyon, ang mahangin at bahagyang malamig na hangin ng Maynila ay humihip sa balkonahe ng aming apartment sa Quezon City. Tinantya ko ang oras sa aking isipan at nagpasya akong isuot ang isang eleganteng dark red na bestida na may sutla para tumawag ng Grab at pumunta sa restoran sa Bonifacio Global City. In-order ng aking biyenan ang 30 mesa doon. Inimbitahan ang lahat ng kamag-anak na nagmula pa sa probinsya. Idineklara niyang ito ay isang napakalaking okasyon at dapat ipagdiwang ng may karangyaan para mapahanga ang lahat ng kanilang mga kakilala. Nang isip-kabit ko na ang zipper ng aking bestida, tumunog ang telepono. Sa screen lumitaw ang salitang nanay. Ngumiti ako at mabilis na pinindot ang screen. Malamang tumatawag si nanay para turuan ako kung paano kumilos sa handaan ng mga bilas. Nagsimulang magsalita si nanay, ngunit ang kanyang boses ay mabigat, walang kaligayahan, hindi tulad ng dati. Carla, anak, masayang sumagot ako. Nagbibihis pa lang ako. Nanay, nakaabot na ako ng kislap sa kuwadro. Hintayin na lang ang Grab. Kumain na ba kayo ni tatay o hinihintay pa ninyo siya galing trabaho? Sa kabilang linya, napanatag. Narinig ko ang mabigat na buntong hininga ng aking ina at pagkatapos ay nagsalita siya ng matatag, binibigkas ng malinaw ang bawat salita. Pakinggan mo ako ng mabuti. Ngayon na mismo, hubarin mo ang damit na iyan. Huwag kang magdala ng kahit anong regalo at huwag kang pumunta sa restorang iyon. Manatili ka sa bahay at huwag lumabas.
Namangha ako. Natigil ang aking kamay na hawak ang bag. Ang aking ina ay isang retiradong guro, malambot na tao, maayos na ugali at walang katulad na paggalang sa mga tradisyon. Mula pa noong araw ng aking kasal ay paulit-ulit niyang sinasabi na dapat ko igalang ang mga nakatatanda, tratuhin ang mga magulang ng aking asawa na parang sarili ko at huwag kailanman suwayin sila. Bakit ang taong lagi akong nagtuturo ng tungkulin ko bilang anak ay bigla na ngayong nagbabawal sa akin na pumunta sa kaarawan ng aking biyenan? Nagalala akong nagtanong, "Nanay, anong nangyari? May nangyari ba sa probinsya nila o may karamdaman ba si tatay?" Mabilis na sumagot si nanay, may katigasan sa kanyang boses. "Kami ni tatay ay ayos. Ikaw ang aanak ko, ang siyang gagawin nilang katatawanan. Kanina lang sa palengke, nakita ko si Manang Anding, dating kapitbahay ng iyong biyenan mula sa probinsya. Narito rin siya sa Maynila para sa handaan at ikinukuwento niya sa lahat ng kakilala sa palengke ang bitag na inihanda ng pamilya ng iyong asawa para sa iyo ngayong gabi." Lumamig ang aking likod. Ang kutob ko ay nagsabi na seryoso ito. Ang mga pinigil na tawa, ang matulis na mga tingin ng aking biyenan at ang ngiti ng aking hipag sa mga nakaraang araw ay biglang bumalik ng malinaw sa aking alaala. Mahigpit kong pinigilan ang telepono, huminga ng malalim para mapanatiling kalmado at hinintay ang salita ng aking ina. Ang boses ni nanay ay tuwid, ngunit sa loob nito ay naramdaman ko ang walang hanggang sakit. Detalyadong ikinuwento niya ang lahat ng ibinunyag ni Manang Anding sa palengke. Lumabas na ang maluho at magarang handaang iyon ay nagtatago ng perpektong sisinasyon na mismo itinayo ni Maricel, ang aking mahal na hipag, at buo-buong inaprubahan ng biyenan at maging inaabangan nitong tagumpay. Malinaw na ikinuwento ni nanay. Sumisigaw si Manang Anding sa buong kalye na sinabi ni Maricel sa mga kamag-anak na ngayong gabi ay kumain at uminom sila ng walang pahinga. At sa pagtatapos ng gabi ay may magandang palabas silang naghihintay. Maglalatag sila ng alfombra sa harap ng entablado sa restoran. Kapag nagtipon na ang lahat ng kamag-anak, mga kapitbahay at mga panauhin, tatawagin kanila, patatandain ka na lumuhod sa alfombrang iyon at publiko kang mag-aalok ng tsaa sa biyenan mo na may pagpapakumbaba para humingi ng tawad dahil sa 3 taon ng kasal ay hindi ka pa nagbibigay sa kanila ng apo. Pero hindi pa iyon lahat. Nagpalaganap na sila ng tsismis sa mga kamag-anak na inihanda ng magalang na manugang ang sobre na may 500,000 piso bilang regalo sa kaarawan. Nang marinig ito, umingay ang aking mga tainga at tila kinurot ang aking puso. Lumuhod, 500,000 piso. Sa anong panahon tayo nabubuhay? Gumagamit sila ng mga lipas na kaugalian para durugin ang dignidad ng isang tao. Ang katotohanan na wala pa kaming anak ay hindi kasalanan ko. Matagal na naming alam ng mga doktor ang diagnosis, ang dahilan ay si Daniel. May problema siya sa kanyang kalusugan na may kinalaman sa pagkakaroon ng anak. Nangangailangan ng mahabang paggamot. Ako, sa awa ko sa aking asawa at ayaw na mapilayan ang kanyang pagpapahalaga sa sarili bilang lalaki, ay pinanatiling lihim ito. Kinuha ang lahat ng sisi sa aking sarili sa harap ng aking biyenan para mabuhay siyang payapa. At ganito pala sila nagbayad ng aking sakripisyo at kabutihan. Pinagpasyahan nilang gamitin ito bilang kasangkapan para publiko akong mapahiya, at ang 500,000 piso na iyon, saan ko kukuhanin? Ang aking sahod bilang empleyado sa opisina ay halos hindi sapat para bayaran ang mataas na bayarin sa Maynila. At pinipilitan pa ako ni Daniel na buwanang magpadala ng malaking halaga sa kanyang ina para sa bulsa. Ang pera para sa pagbili ng kwadro ay ang lahat ng naipundar ko mula sa pagkuha ng ekstra na trabaho sa gabi sa loob ng 6 na buwan. Sadya nilang pinalaganap ang tsismis na iyon sa mga kamag-anak para, kung hindi ko ibigay ang pera, mailarawan akong maramot, palalo at walang utang na loob na manugang. At kung mula sa pagmamalaki ay mangutang ako, basta-basta lang nila kukuhain ang napakalaking halaga. 2 ibon sa isang bato. Napakabangis at kasuklam-suklam nito. Nagpatuloy si nanay. Nanginig ang kanyang boses.
Anak, pinalaki ka namin ng iyong ama at ako, binigyan ng edukasyon, inasawa, umaasa na magkakaroon ka ng matibay na sandigan. Tinuruan kita na magtiis para sa kapayapaan ng pamilya, hindi para ituring kang katatawanan at lipulin ang iyong karangalan. Kung luluhod ka sa harap ng lahat ng taong iyon, paano na kami ng iyong ama ay haharapin ang mga tao? Pakinggan mo ako, huwag kang dumilat ang aking mga luha. Hindi ko alam kung kailan simula. Ito ay luha, hindi ng kahinaan, kundi ng pinakamataas na antas ng galit at kirot. 3 taon ng aking kabataan, 3 taon akong tapat na nagalaga sa pamilyang iyon, itinuturing silang sarili kong pamilya. Bilang kapalit sa kanilang mga mata, ako ay isang hamak na nilalang, isang kasangkapan para sa pangingikil at pagpapatunay ng sarili sa harap ng mga estranyo. Mabilis ko itinago ang aking mga luha, huminga ng malalim, at sa aking kaibuturan ay biglang nagising ang isang dinakikitang lakas. Sumagot ako kay nanay ng matatag, walang anumang histerya. Nanay, huwag kang mag-alala, hindi ako ganoon kasangal para hayaan silang gawing target. Salamat sa iyo, magpahinga ka na, alam ko na ang gagawin ko. Pagkalagay ko ng telepono, tumingin ako sa sarili ko sa salamin. Magaan na pampaganda, dumadaloy na bestida na may sutla. Mukha akong perpektong mapagpakumbabang manugang, ngunit mula sa sandaling iyon, patay na ang manugang iyon. Ang walang katotohang pagtitiis ay nagbibigay lamang sa mga masasama ng dahilan para maging lalong mapagtangkilik. Dumating na ang panahon para ipagtanggol ang aking sariling dignidad. Nakatayo ako sandali sa gitna ng sala at nagpasya akong tawagan si Daniel. Nais ko siyang subukan kung alam ng taong kasama ko sa higaan sa loob ng 3 taon ang tungkol sa kakilakilabot na plano. Kung hindi niya alam, maaari ko siyang patawarin at maipaliwanag ang lahat. Ngunit kung siya ay kasabwat, wala nang dahilan para mapanatili ang kasal na ito. Matagal ang tunog bago sumagot si Daniel. Sa likod ay malakas ang musika, nagtatagpos ang mga pinggan, maririnig ang ingay at tawanan ng mga kamag-anak. Mabilis na nagsalita si Daniel. Hello, handa ka na ba? Sumakay ka na ng Grab at pumunta ka diresto sa restoran. Nandito na ang lahat ng aming mga tao mula sa probinsya. Bilisan mo, baka mapalampas mo ang formal na simula. Dahan-dahan akong nagtanong, pinagsisikapang marinig na ganap na kalmado ang boses. Nasaan ka ngayon? Gusto ko munang itanong ang isang bagay. Sabi nila na ngayon ay kailangan kong lumuhod, magdala ng tsaa para sa nanay at ibigay ang sobre na may 500,000 sa harap ng lahat ng kamag-anak. Totoo ba ito, Daniel? Sa kabilang linya ay napanatag. Patuloy ang musika, ngunit hindi sumasagot si Daniel. Ang ilang segundo ng katahimikang iyon ang naging pinakamalinaw na sagot. Ganap na nagyelo ang aking puso. Pagkatapos ng ilang sandali, nagsimulang magutal si Daniel, naghahanap ng mga salita. Naging tahimik ang kanyang boses na tila natatakot siyang marinig. Sino? Sino ang nagsabi sa iyo ng mga hangal na iyon? Gusto lang ni nanay na magmukhang marangal ang seremonya sa harap ng mga kamag-anak. Ang lumuhod at maghatid ng tsaa ay isang lumang tradisyon. Gawin mo iyon para mapasaya ang mga matatanda. Wala kang mawawala. At tungkol sa pera, nakipag-usap na si nanay sa mga tito mula sa probinsya. Basta maghanda ka ng makapal na sobre. Kung kulang, mangutang ka sa mga kaibigan. Ibabalik ko mamaya. Kailangan nating pangalagaan ang mukha ng pamilya. Naiintindihan mo? Sige, abala ako. Tinatanggap ko ang mga panauhin. Pumunta ka na. Isang hininga lang ipinahayag ni Daniel ang lahat at agad binaba ang tawag, hindi nagbibigay sa akin ng pagkakataon na sumagot. Nakatitig ako sa patay na screen ng telepono nang may kahihiyan. Nakakatawa rin. Ang asawa na sa bawat hakbang ay nagtatanggol ng mukha ng pamilya ay handa palang hayaan ang sarili niyang asawa na mapahiya sa publiko. Normal sa kanya na dapat akong gumapang sa lupa, sa tuhod. Normal sa kanya na dapat akong mangutang ng malaki para mabili ang ngiti ng kanyang ina. Ang kahinaan ng kalooban ni Daniel
ang nagdala sa kawalang hiyaan ng kanyang mga kamag-anak sa ganap na hangganan. Nilapitan ko ang coffee table kung saan nakita ang makintab na gintong kuwadro. Nang walang pagdampi ng pagsisisi, tinanggal ko ang transparent na regalo papel, isinuksok ang larawan pabalik sa lumang karton na kahon, dinala ang kahon sa kwarto, isinuksok sa pinakamababang drawer ng aparador, at iningkot ang susi sa kandado. Ang tuyo at malinaw na click ay nagparinig na parang katapusan ng aking walang katapusang pagtitiis. Hinubad ko ang bestida, nagbihis ng komportableng maong at simpleng puting shirt, tinali ang aking buhok sa mataas na buntot, pinunasan ang komplikadong pampaganda at bahagyang binuksan ng lip balm ang aking mga labi. Sinubukan ang noiseless mode ng telepono at isinuksok ito sa bag. Ang palabas na ito na may pagluluhod, pabayaan na nilang laruin ng aking biyenan at hipag. Hindi ko obligasyong maging artista sa kanilang mabagsik na produksyon. Ngayon ay day off at karapat-dapat akong huminga ng sariwang hangin, uminom ng masarap na kape at mag-enjoy ng kapayapaan, hindi humilig sa kailaliman ng kahihiyan. Isuot ang mga pamilyar na sneakers, tiyak na lumabas sa pintuan, mahigpit na kinandado ang apartment. Sa labas, ang malamig na hangin ng gabi sa Maynila ay nagpapaginhawa ng di inaasahan. Sa EDSA ay patuloy na nagmamadaling mga kotse. Nagmamadali ang mga manlalakad sa kanilang mga kani-kanilang lakad. Madilaw na mga ilaw ng poste ay nagtatago ng maputlang liwanag sa basang aspalto. Ang hangin ay malamyos na humihipas sa aking noo. Matagal na akong hindi nakaramdam ng ganitong kalayaan habang naglalakad sa lungsod tuwing gabi sa day off. Sa loob ng 3 taon, sa bawat day off, ay tulad ng nagtatrabaho ako sa kusina ng aking biyenan, inaalagaan ang kanilang walang katapusang handaan ng pamilya. Lumiko ako sa isang tahimik na eskinita at nagtuloy sa isang pamilyar na kainan na ang pangalan ay Bahay Kubo Coffee. Nakatago ito sa lilim ng isang lumang puno. Sa loob ay dekorasyon ng retro na estilo. Mga kahoy na mesa, mga upuang buri, mainit na dilaw na ilaw. Mula sa lumang speaker ay mahinahon na dumarating ang mga melodya ng OPM, nagbibigay ng kahangahangang pakiramdam ng kapayapaan. Pumili ako ng mesa sa sulok sa tabi ng bintana kung saan makikita ang maliit na looban. Ngumiti ang waiter. Nag-order ako ng isang pitcher ng malapot na tsokolate na may patak ng gatas. Nang dalhin nila ang mabangong inumin, kumuha ako ng maliit na higop, naramdaman ang bahagyang tamis na nagiwan ng mainit na pakiramdam sa lalamunan. Lahat ng alalahanin at galit ay tila lumayo sa likuran. Sinabi ko sa sarili ko na ang desisyon ngayon ay ganap na tama. Anuman ang mangyari bukas, kahit ngayong gabi lang, nabubuhay ako para sa aking sarili. Nalubog ako sa musika nang ang isang pamilyar na malalim na boses ay bigla akong sinabihan, "Oy Carla, ikaw ba iyan? Bakit ka nag-iisa dito sa ganitong oras?" Nagulat ako at tumingin. Harap ko ay nakatayo si Leo, ang aking kaibigan mula pa sa kolehiyo at sabay na pinakamatalik na kaibigan ng aking asawa na si Daniel Cruz. Si Leo ay nagtatrabaho bilang civil engineer, tapat at mapagmalakin at maingat sa bawat bagay. Sa mga grupo, madalas siyang ang tanging pumipigil kay Daniel nang kumilos ito ng may pagkamakasarili laban sa akin. Alam ni Leo ang aking mga paghihirap sa biyenan, ngunit pinapanatili niya ang agwat, minsan lamang nagpapayo kay Daniel na ipagtanggol ang kanyang sariling maliit na pamilya. Bahagya akong nahiya, ngunit mabilis kong kinuha ang sarili ko at ngumiti. "Kumusta Leo? Anong swerte? Pumupunta ka rin dito. Upo ka." Umupo si Leo sa tapat, tinawag ang waiter at nag-order ng iced coffee. Kumuray siya, tinitingnan ako ng may halata na pagtataka. Kung hindi ako nagkakamali, ngayon ay napakalaking kaarawan ni Nanay Gloria. Kahapon pa tinanggap ko kay Daniel ang imbitasyon, pero nandoon ako sa construction. Napilitan akong tanggihan. Kung ganoon kadaking handaan, bakit ang pangunahing manugang ay nandito ng may tasang tsaa? Nakita ko ang katapatan sa mga mata ni Leo at naunawaan ko na walang silbi ang pagtago, lalo na ang mga kakaibang kilos ng pamilya ng aking asawa ay malalaman ng lahat sa bandang huli.
Dahan-dahan akong buntong hiningang naglagay ng tasa. Walang kaguluhan, Leo. Ayaw ko lang lumahok sa palabas na isinulat nila para mapahiya ako. Nagpasya silang pilitin akong lumuhod sa harap ng lahat ng kamag-anak, magdala ng tsaa bilang pagsisisi at ibigay ang sobre na may 500,000 para ipakitang magalang daw ako. Wala akong ganyan kahalagang pera at wala akong lakas para gawin ang papel na iyon, kaya nagpasya akong huwag na lang pumunta. Nang marinig ito, nagkunot-noo si Leo. Ilang segundo siyang natulala sa gulat at pagkatapos ay hinampas niya ang kanyang palad sa mesa. Inalog ang kanyang ulo nang may matinding pagkasuklam at nairitang nagsabi, "Hindi ako makapaniwala, 21 siglo na. At ang pamilya ni Daniel ay namumuhay pa rin sa lumang batas ng pagmamahal sa kapangyarihan nang iinsulto sa mga tao. At si Daniel naman, anong klaseng asawa siya? Pinapayagan niya ang kanyang ina at kapatid na mga buso sa kanyang sariling asawa. Mapait akong ngumiti, alam mo na ang ugali niya. Para sa kanya, ang tungkulin ng isang anak ay relihiyon. Ang salita ng ina ay batas. Ang salita ng kapatid ay saligang batas. Magsalita ka ng salungat, ikaw ay walang utang na loob. Sa pagkakataong ito, alam niya ang sisinasyon, ngunit hiniling pa rin sa akin na makipaglaro para mapanatili ang mukha ng pamilya. Mabigat na huminga si Leo, tinitingnan ako ng may malalim na simpatya. Kumuha siya ng higop ng iced coffee, pagkatapos ay ibinaba ang boses. Ang hindi kang pumunta ay tama. Taos puso ko itong sinasabi sa iyo habang lalong yumuyuko ka sa harap ng mga walang katotohang tao, habang lalo nilang nagiging kapal ang mukha. Ang iyong kwento, sa kaso, ay nagpapaliwanag ng lahat. Kalahating oras na nakalipas ay nakita ko ang isang ganap na katawa-tawang eksena. Nagulat akong yumuko. Anong eksena? Dumaan ka ba sa tabi ng restoran? Tumango si Leo at detalyadong ikinuwento. Nagmamaneho ako sa EDSA, papunta dito. Sa pagdaan ko sa pangunahing pasukan ng restoran sa BGC kung saan sila naghandaan, nag-isip akong pumasok, makipagkamay kay Nanay Gloria bilang kagalang-galang at agad aalis. Ngunit nang pumunta ako, nakita ko ang nakakatawa. Si Nanay Gloria, si Maricel at si Daniel ay hindi nakatayo sa loob, tinatanggap ang mga panauhin. Naghanay sila ng tuwid sa tapat ng pinto ng restoran sa kalye. Nagkunot-noo ako. Bakit naman sa labas? Ang mga kamag-anak mula sa probinsya ay dumarating at diresto nakapasok sa loob. Nanguy mo si Leo ng may sarkasmo. Iyon nga. Nakatayo si Nanay Gloria sa dark purple na bestida, paikot-ikot ang mukha, nagpapahangin gamit ang abaniko, ginagaya ang pagod na pagod. Si Maricel naman ay walang tigil na tinitingnan ang relo, walang tigil na nagrereklamo. Sa sandaling makita niyang may kamag-anak na lumalabas sa Grab, agad na lumalapit sa kanila at nagsisimulang bumunganga. Nakatayo ako, malapit at malinaw na narinig ang lahat. Sigaw ni Maricel. Tingnan ninyo, tita. Mula ng umaga ay nagrent na kami ng restoran. Lahat ay ipinaliwanag sa manugang, ngunit hindi pa rin siya dumating, hindi sumasagot sa telepono. Si Nanay ay nanamamagana ang mga paa. Masakit ang likod, naghihintay sa manugang para magsimula ang handaan, at ganito lang siya nagtatampo sa ating pamilya. Sa pakikinig ng kwento ni Leo, hindi na ako nagulat. Natawa na lang ako. Sa aking lalamunan ay may mapait na buhol. Lumitaw na kapag napagtanto nila na hindi ako darating para sa ritual ng pagluluhod, agad nilang binago sa plano B. Sadya nilang pinalabas ang kanilang sarili sa kalye, ginagawa ang papel ng makimiseryong pamilya ng asawa na pinabayaan ng masamang manugang. Nagpasya silang gamitin ang opinyon ng publiko at tsismis ng mga kamag-anak para sirain ang aking reputasyon. Ang lahat na nagpapatawad na biyenan, ang mapagmahal na hipag at ang walang magawa na asawa. Ako naman ay automatikong naging pangunahing kontrabida, walang utang na loob na bastos. Nagdagdag si Leo. Si Daniel ay patuloy na nagtitip sa telepono, pula ang mukha, nagtatali-tali. Ang mga kamag-anak mula sa probinsya
na hindi pa naiintindihan ang lahat, ngunit nakikinig sa kanya at kay Maricel ay nagsimulang manglumo, nag-aalay ng kaginhawahan kay Nanay Gloria at pinagalitan ka ng walang dahilan. Nais sanang lumapit at sabihin ang lahat sa kanila, ngunit nagpasya akong ang isang dayuhan na makikialam sa ganitong mga usapin ng pamilya sa harap ng maraming tao ay magdadagdag lamang ng gasolina sa apoy. Kaya lumipas na lang ako at umalis. Ngumiti ako. Naramdaman ko na ang tensyon ay ganap na humupa. Tama ang ginawa mo. Kung nagpagtanggol ka para sa akin, si Maricel ay sisiraan ka rin. Hayaan na nilang laruin ang kanilang palabas hanggang mapagod. Sila mismo ang nagtayo ng entablado. Sila mismo ang nag-hire ng mga artista at ang mga manonood ay puro kamag-anak nila. Kung hindi ako binabayaran ng bayad bilang artista, tatanggihan ko ang palabas. Tumawa si Leo ng malakas at itinaas ang thumb. Ganyan nga dapat. Nagbago ka, Carla. Mas magaan ang pamumuhay ng ganyan. Manatili ka dito ngayon, uminom ng tsokolate, makinig ng musika kasama ko, at pabayaan ang pamilyang iyon na harapin ang kanilang mga palyadong plano. Beto ko na sa loob ng ilang oras, kapag napagtanto nilang hindi ka darating, masisira ang kanilang sisinasyon. Kumuha ako ng isa pang higop ng tsokolate. Ngayon ay ganap itong matamis. Sa labas ay puno ng ingay ang Maynila. Naguungal ang mga trapiko. Ngunit dito, sa sulok ng maliit na kainan, ang aking kaluluwa ay kalmado tulad ng ibabaw ng lawa sa kagubatan. Sa unang pagkakataon sa loob ng 3 taon ay nakaramdam ako ng tunay na kalayaan. Ang telepono sa ilalim ng aking bag ay panapanahong nangingyanig. Siguro ay nagagalit na sina Daniel at Maricel, ngunit wala akong pakialam. Hayaan nilang maramdaman ang kawalan ng kakayahan nang gumasgas ang kanilang mga mabagsik na plano. Ipinapakita ng relo na 9:00 na ng gabi. Unti-unting nawalan ng tao ang bahay Kubo Coffee. Puno ng malambot na gitara ang espasyo, iniwan ang buong kabaliwan ng lungsod sa likuran. Mabagal akong nakaupo, umiipit ng lumamig na tsokolate, pisikal na naramdaman ang kalayaan. Humingi ng paumanhin si Leo at umalis dahil sa agarang tawag mula sa construction site. Naiwan akong mag-isa sa aking mga pag-iisip tungkol sa isang kasal na nagsimula ng matigil. Sa pamamagitan ng tela ng bag ay makikita ko na ang screen ng telepono ay walang tigil na kumikislap. Sa pagkadalas ng mga ilaw na iyon, sa kabilang linya ay hinahanap nila ako ng may manikong pagpupumilit. Mabigat akong huminga at nagpasyang tingnan. Sa screen ay lumabas ang daan-daang mensahe at mga tawag na hindi nasagot. Karamihan kay Daniel, ilan kay Maricel, ilang mula sa dikilalang numero. Ngunit bago ko pa man maunlak ang screen, may bagong tawag, si Maricel. Nais ko sanang ilayo, ngunit biglang lumitaw ang isang kaisipan. Nais kong marinig kung anong palabas ang kani-kanilang ipapaliwanag ngayon para bigyang katwiran ang aking kawalan. Pinisdot ko ang screen at dinala ang telepono sa aking tainga, ganap na katahimikan. Agad na tumatama sa aking tainga ang malakas na boses ni Maricel, halo ng hysterical na pag-iyak. Carla, saan ka nagtatago? Naghihintay sa iyo ang buong pamilya. Anong oras na? Nandito na ang lahat ng kamag-anak. Lahat ay nagtatanong, nasaan ang pangunahing manugang? Si nanay ay nandoon sa loob at umiiyak. Kung hindi ka darating, hindi papayagan ni nanay na putulin ang birthday cake hanggang kailan ka magpapalayo sa ating pamilya. Sa likuran ay malakas ang musika at ingay ng restoran. Ang mga salita ni Maricel ay tumatama tulad ng patalim, puno ng akusasyon at presyon. Kung ako pa ang banal na Carla ng nakaraang panahon, napangingilabot na sana ako, nagsimula ng magpaumanhin at nagtatakbo paroroon sa Grab para lang hindi mawala ang mukha. Ngunit ngayon, ang mga salitang iyon ay tumatagos sa akin bilang murahing teksto ng isang masamang artista. Huminga ako ng malalim at sumagot ng malamig. Binibigkas ang bawat salita ng malinaw. Maricel, tapusin mo na ang sirkong ito. Bakit ka umiiyak doon? Hindi ba kayo ng nanay ang naglatag ng alfombra sa harap ng entablado? Naghihintay akong gumapang sa tuhod para magdala ng tsaa at magsisi na hindi ako makabigay ng apo sa kanila.
Hindi ba ikaw ang nagpakalat ng tsismis na magdadala ako ng 500 para magpanggap sa harap ng mga kamag-anak? Akala mo ay manika ako na maaring ibato mo kahit kailan mo gusto. Sa kabilang linya ay biglang huminto ang pag-iyak. Natahimik. Halata na hindi inaasahan ni Maricel na alam ko ang kanilang maruming plano. Ngunit dahil likas itong walang hiya at madiskarte, mabilis niyang naibalik ang tono. Sino ang nagsabi sa iyo ng kasinungalingang iyon? Gusto lang ni nanay na maganda ang seremonya. Ikaw ang manugang. Kung ikaw ay lumuhod at maghatid ng tsaa sa biyenan, wala kang mawawala. Tigilan ang mga dahilan. Sinasabi ko sa iyo, ng tuwiran, kung hindi ka darating ngayon din, huwag kang magtampo kapag nakalimutan na namin ang anumang relasyon ng pamilya. Tumawa ako ng malakas. Mapait na tawa tungkol sa pamilyang ibinigay ko ang lahat ng sarili ko. Malakas akong sumagot, hindi nagbibigay sa kanya ng pagkakataon na makasingit, relasyon ng pamilya. Kahit kailan ba tinanggap ng inyong pamilya ako bilang tao para pag-usapan ang relasyon? Pakinggan mo ito. Ang mababang palabas na ito, laruin na ng nanay ninyo ng mag-isa. Hindi na ako lalahok pa rito. Nais ko para sa inyong pamilya ang isang magandang gabi kasama ang inyong napakalaking pagmamalaki. Pagkatapos sabihin ito, tiyak na pinindot ang off button, itinakda ang telepono sa do not disturb mode para hindi na marinig ang basura. Pagkalapit ng telepono sa mesa, naramdaman ko na nalaglag ang isang betonong losa mula sa aking mga balikat na pinigilan ako sa loob ng 3 taon. Ang mga kamag-anak mula sa probinsya ay tiyak na nagtataka. Ang magarang handaan ay naging isang katawa-tawang kaguluhan. Alam ko na ang pangunahing bagyo ay darating pa, ngunit kahit ngayong gabi ay kontrolado ko ang sitwasyon. Tinawag ko ang waiter, nagbayad, at naghanda ng umalis. Sa aking isipan ay nagsimulang lumitaw ang isang malaking nakakatakot na hula kung bakit kaya ni Maricel ay desperadong dalhin ako doon, nagtatago sa likod ng ilang birthday cake. Ang aking kawalan ay siyempre nakakasira sa kanila, ngunit hindi sa puntong masisira ang buong hapunan. Maliban na lamang kung ang aking presensya ay talagang ang kailangan nila para sa isang bagay na mas praktikal. Paglabas ng kainan, naramdaman ko ang malamig na hangin na tumama sa aking mukha. Bihira na ang mga kotse sa EDSA. Itinataas ko ang kwelyo ng aking jacket at mabilis na naglakad sa daanan habang ang utak ko ay pabigla-biglang naghahanap ng mga sagot. Maaari nilang putulin ang cake ng mag-isa, itaas ang mga baso ng mag-isa at magsinungaling na biglang nagkasakit ako. Bakit tumawag ng may mga banta at luha? Hihingi ng aking pagdating. Bigla sa aking isipan ay sumikat ang isang kaisipan. Pera. Ito lang ang laging interesado sa pamilyang ito pagdating sa akin. Handaan para sa 30 mesa sa isang restaurant sa BGC. Hindi mura ang kasiyahang iyon. Ayon sa ipinagmamayabang ni Daniel, ang pinakamurahing mesa ay humigit kumulang 50,000 at hindi pa kasama ang alak, dekorasyon at serbisyo. Ang kabuuang bill ay madaling lalampas sa 2 milyon. Noong una, malakas na sinabi ng biyenan na siya mismo ang magbabayad mula sa kanyang ipon. Sumang-ayon si Daniel, nagsasabi na huwag na akong mag-alala basta bumili ng magandang regalo. Ngunit dahil alam ko ang patolohikal na karamutan ng aking biyenan na makipagpalitan ng kusing para lang makatipid, naiintindihan ko na hindi niya ipagpapalit ang ganoong napakalaking halaga para pakain ang isang pulutong ng tao. At ang hipag na si Maricel ay mahilig lamang magsalita. Sa katotohanan, wala siyang gastusin para sa kanyang ina, kaya sino ang dapat na magbayad ng astronomikong bill ngayon ng gabi? Ang aking kutob ay nagtatawag na may tinatago. Mabilis ko kinuha ang telepono, hinanap sa contacts ang numero ng manager ng restaurant sa BGC. Sa kabutihang palad, noong nakaraang taon ay doon nagpigil ang aming kumpanya ng pagsasama-sama at natitira pa sa akin ang numero ng manager na si Kuya Efren. Pagkatapos ng ikatlong tawag ay sumagot siya. Sa likuran ay umalingaw-ngaw ang bulwagan ng handaan. Hello, ito ang restaurant sa BGC. Efren ito.
Nilinis ko ang aking lalamunan, nagsisikap na magsalita ng kalmado at propesyonal. Magandang gabi, Efren. Ito si Carla, asawa ni Daniel Cruz. Ngayong gabi, ang aming pamilya ay nag-order ng handaan para sa 30 mesa. Maaari ko bang magtanong tungkol sa pagbabayad ngayong gabi? Nang marinig ang pangalan ng nag-order, agad lumipat si Efren sa maayos na tono. Oo, magandang gabi, Carla. Ang inyong handaan ay napakaganda ang takbo tungkol sa pagbabayad. Huwag kayong mag-alala. Kahapon ng hapon ay dumaan si Daniel sa amin, kinumpirma ang menu at iniwan ang impormasyon ng inyong credit card bilang garantiya. Lubos niyang hiniling na serbisyuhin ng pinakamataas na antas at sa pagtatapos ng gabi ay sinabi lamang niyang ilista ang lahat ng halaga sa inyong card. Sinabi niya na malaki ang limit kaya maaari kaming malaya sa anumang kahilingan ng Nanay Gloria at Daria. Natigil ang aking mga tainga. Sa aking likod ay tila may dumaan na kuryente. Nanginig ang mundo sa aking harap. Lihim na gamitin ang impormasyon ng credit card ng asawa para pilitin siyang bayaran ang magarang handaan at magpanggap sa mga kamag-anak. Iyan ang tunay na layunin ng kanilang perpektong palabas. Ang credit card na iyon na may limit na 3 milyong piso ay ibinigay sa akin ng bangko 1 buwan pa lang ang nakalipas para sa mga internasyonal na biyahe ng kumpanya. Itinapon ko ito sa drawer ng mesa. Si Daniel, malinaw, ay naghukay sa aking mga bagay, kinunan ng litrato ang card mula sa 2 panig at dinala ang impormasyon sa restoran bilang garantiya. Sumabog ang galit sa aking dibdib tulad ng pagsabog ng bulkan. Ito ay pagtataksil na hindi lamang kahinaan ng kalooban. Ito ay marahas na pagnanakaw ng pera na kinita ko sa aking pawis at dugo. Kinulong nila ako sa isang sulok. Kung pumunta ako sa restoran, gaano man ako magalit, sa harap ng daan-daang panauhin ay hindi ko magagawang mag-iskandalo. Sa huli, ay kailangan kong magsabit ng ngipin at lagdaan ang tseke para mapangalagaan ang labi ng aking dignidad at takpan ang bulok na pamilyang ito. Isang henyal na plano na hindi nagiwan ng paraan ng pagtakas para sa biktima. Natigil ako sa gilid ng daanan. Pisikal na pinigilan ang telepono nang gayon lakas na pumuti ang aking mga bukol-bukol ng daliri. Kumukulo ang galit, ngunit ang malamig na pag-iisip ang nagtagumpay. Hindi ngayon ang panahon para sa luha at pagkaawa sa sarili. Kailangan ko agad na kumilos para itigil ang walang kahalintulad na pagnanakaw na ito. Nagsalita ako. Ang aking boses ay naging matigas, puno ng awtoridad at banta. Efren, pakinggan mo ako ng mabuti. Ang credit card na ibinigay sa iyo ng impormasyon ni Daniel ay ginamit ng wala ang aking pahintulot. Ito ay pagnanakaw ng datos. Ako ang tanging legal na may-ari ng card. Wala akong binigyan ng pahintulot na gamitin ito, lalong hindi para bayaran ang handaang ito. Opisyal ko, ngayong pinagbabawal ang restoran na magsagawa ng anumang transaksyon o debit mula sa aking card. Napangingilabot ang manager. Nanginig ang kanyang boses. Carla, pakiusap, kalmado. Ngunit si Daniel ay asawa mo. Pumirma siya ng kontrata sa restoran. Ang handaan ay nasa kasagsagan. Malaki ang bill. Kung hindi kayo magbabayad, kanino kami hahanapin ng pera? Mangyaring ayusin ninyo ang inyong usapin ng pamilya ng mag-isa. Huwag kayong pumigal sa amin. Ginagawa lang namin ang aming trabaho. Ngumisi ako. Mas naging matalim pa ang aking boses. Hindi kita pinipigal. Kumikilos ako ayon sa batas. Ang card ay nasa aking pangalan. Para maalis ang pera doon, kailangan ang aking pisikal na presensya at personal na lagda sa tseke. Kung kusang loob mong dedebit ang pondo batay sa ninakaw na datos nang wala ang aking pahintulot, agad akong magreklamo sa pulis tungkol sa panloloko at ihahabla ang inyong restoran sa hukuman. Ikaw ay isang may karanasang manager, lubos mong naiintindihan ang kahalagahan ng ilegal na pagtanggal ng pondo. At tungkol sa bill ngayon, kung sino ang nag-order ng handaan, kung sino ang kumain at uminom, sila ang iyanig ninyo. Wala ako doon at hindi ako nandoon. Wala akong obligasyon na magbayad ng kahit 1 sentimo. Paalam.
Nang hindi na maghintay ng sagot, ibinaba ko ang tawag. Malakas na kumikislap ang aking puso. Kalahati mula sa galit sa kataksilan ni Daniel, kalahati mula sa natutuwa na humampas ang kapalit na palakad at sinira ang kanilang mga plano. Maimaginasyon ko ang kaguluhan na magsisimula sa restoran sa katapusan ng gabi. Kapag dinala ng mga waiter ang bill, ang pamilya ay mag-aaway sa responsibilidad. Ang mga taong ito ay dumating nang walang laman ang bulsa, armado lamang ng kanilang walang katulad na yabang. Wala silang milyon-milyon para magbayad, pabayaan silang maranasan ang kahihiyan nang hindi palabasin ng seguridad ng restoran. Ito ang presyo ng kanilang walang kailaliman na kasakiman at kawalang tao. Ngayon ay hindi na ako makakabalik sa aming apartment sa Quezon City. Kung pupunta ako doon, ngayong gabi o bukas ng umaga, ay ang buong pangkat nila ay hahanapin ako, sisibain ang pintuan at hihingi sa akin na iligtas sila. Kailangan ko ng ligtas na lugar kung saan ako mahal at mapoprotektahan. Itinangkas ko ang aking kamay at hinintay ang Grab. Pakiusap, sabi ko sa matandang driver. At bilisan ninyo. Napaka-urgent. Maayos na sumali ang kotse sa gabi na daloy ng mga sasakyan. Sumandal ako sa upuan, tinitingnan ang mga ilaw ng Maynila na pumapawi. Sa alaala ay lumitaw ang larawan ng aking mabait at mapagmalakin na ina. Mula pa ngayong gabi ay nakaupo siguro siya nang may alalahanin, nag-aalala para sa akin. Kinuha ko ang telepono at mabilis na nagpadala ng mensahe. Nanay, buksan ang pinto. Papunta na ako sa inyo. Naayos ko na ang lahat. Pagkapadala ng mensahe, isinara ko ang aking mga mata. Ang labanan ngayong gabi ay panalo ko, ngunit alam ko na bukas ay darating ang tunay na bagyo. Huminto ang Grab sa harap ng isang piling residential compound sa Pasig kung saan nakatira ang aking mga magulang. Halos hating gabi na. Tahimik ang looban. Ilang residente lang ang naglalakad ng mga aso. Nagbayad ako, itinataas ang kwelyo ng jacket at lumabas. Ang pakiramdam ng pagbabalik sa sariling tahanan ay laging nagbibigay ng kahanga-hangang kapayapaan, ngunit ang kapayapaan na iyon ay nagiba. Nang tawirin ko ang salaming pintuan ng lobby, sa waiting area ay nagpapalakad-lakad ang isang pamilyar na lalaking figura. Nag-iikot siya. Ang maayos na buhok kanina ay gusot na. Ang kanyang kurbata ay napaibayo. Ito si Daniel. Nang makita niya ako, bumalikwas siya, patulong sa akin. Ang kanyang mga mata ay mapula. Ang mukha ay nasira ng galit at gulat. Hinabang niya ako at sumigaw ng gayon lakas na nalingon ang mga guwardya. Saan ka nagpunta hanggang ganito na ang oras, Carla? Alam mo ba na nakakulong ang aking pamilya sa restoran? Umalis na ang mga kamag-anak at hinihingian kami ng manager ng 2 milyon at 100,000. Sinabi niyang tumawag ka at nagbawal kang mag-debit ng pera mula sa card. Wala ka na bang isip? Gusto mo bang ilubog ang aking pamilya? Nagtuwid ako. Tinitingnan ang lalaking minsan kong tinawag na asawa. Ang huling manipis na hibla ng pagkakabit ay naputol. Wala ni katiting na takot sa kanyang galit. Direkta akong tumingin sa kanyang mga mata nang may malamig na paghamak at sumagot ng gayon lakas na ang huni ay nakarating sa buong walang taong lobby. Inilulubog ko ang inyong pamilya o kayo mismo ang humukay ng inyong sariling hukay? Daniel, 30 taon ka na. May konsyensya ka ba? Lihim kang naghukay sa aking mga bagay. Ninakaw ang impormasyon ng credit card ng iyong asawa para bayaran ang mga karangyaan ng iyong pamilya. Nakipagsabuatan ka sa iyong ina at kapatid. Gusto akong palitin ng lumuhod sa harap ng maraming panauhin at nangingikil pa ng 500,000 sa ibabaw nito. Lalaki ka ba o timid na talahib? Ang aking matalas na mga akusasyon ay tulad ng tapik sa kanyang mukha. Natigulan si Daniel. Agad na nawala ang kanyang agresyon. Nagliwanag ang kanyang mga mata. Umiwas siya sa aking direktang tingin. Ang mga kamao, pinipigil, ay bumabagsak ng walang lakas. Nagsimula siyang sa maawa na magpaliwanag. Anong pagnanakaw? Asawa tayo. Ang pera mo ay pera ng pamilya.
Gusto lang ng nanay na gawing maayos ang lahat. Naisip ko, malaki ang limit mo. Manghiram tayo pansamantala at sa susunod na buwan ay ibabalik ko mula sa sahod. At tungkol sa tsaa at pagluluhod, wala akong alam. Iyon ay naisip ng nanay at Maricel. Pinigilan ko sila, ngunit hindi sila nakinig. Ikaw ang manugang. Kahit mali ang nanay, dapat mong pinangalagaan ang aking mukha. Ngayon ay nagiskandalo ka. Nangangalit ang restoran. Gusto ka pa nilang sampahan ng reklamo sa pulis. Gusto mo bang ikulong tayong lahat? Nagpakahamon akong ngumisi. Naramdaman ko ang pagkasuklam na umaakyat sa aking lalamunan. Ang duwarde na hindi mananagot sa kanyang mga kilos ay nag-aahon ng sisi sa sarili niyang ina at kapatid. Ang huwad na maskara ng isang mabuti at magalang na anak ay ganap na nahulog. Tinipon ko ang mga braso sa aking dibdib. Pangalagaan ang iyong mukha. At sino ang mag-iingat ng aking karangalan? Sa sahod ay ibabalik mo. Ang iyong sahod ay 150,000 at ginagastos mo ito sa inuman kasama ang mga kaibigan at damit para kay Maricel. Saan mo kukunin ang 2 milyon para ibalik sa akin ang utang? Tigilan ang kasinungalingan. Ang card ay nasa aking pangalan. Ang transaksyon ay naharang. Gusto ninyong magsaya. Magbayad kayo ng mag-isa. Mula sa akin ay wala kayong makukuha kahit 1 sentimo. Humakbang si Daniel pasulong, subukan man niyang hawakan ang aking braso, ngunit mabilis akong umatras. Sa kanyang mukha ay makikita ang ganap na desperasyon. Nang maiintindihan niyang hindi gumagana ang banta, binago niya ang modo sa maawa at ipinakita ang buong tunay niyang pagkatao. Dinaop niya ang kanyang mga kamay sa dibdib, nanginig ang kanyang boses. Carla, pakiusap. 3 taon na tayong magkasama. Alam kong may kasalanan ako. Nagkamali ako. Ngunit ngayon ay kritikal ang sitwasyon. Umakyat ang presyon ng dugo ni nanay, naroroon siya sa mesa. Umiiyak si Maricel, pipigilin siya ng seguridad. Ang manager ng restoran ay nagsabi, kung walang pera sa loob ng 1 oras, tatawagin nila ang pulis at isasama tayo lahat. Iligtas mo ako sa pagkakataong ito. Pumunta tayo doon, gamitin mo ang card, tulungan mo si nanay. Bukas mismo ay susulat ako ng kasulatan, sumisumpa akong magtatrabaho sa 3 trabaho, ibabalik ko ang lahat hanggang sa huling sentimo. Sa pagtanaw sa kanyang duwag na pagiyak, wala akong naramdamang awa. Ang sitwasyon ay nakakatawang absurdo. Ang kanyang pamilya ay laging nagmamataas bilang elite, hinahamak ako, nangaabuso sa bawat hakbang, at ngayon, nang natrap sila, nang nalubog sila sa mga utang at kahihiyan, gumagapang sila sa paanan ng taong binalak nilang durugin. Inalog ko ang aking ulo. Hindi, Daniel, wala ako sa handaang iyon, at wala akong kinain doon. Hindi ako ang inyong personal na ATM. Kayo mismo ang gumawa ng problema, kayo mismo ang harapin. Tawagan ang inyong mga kamag-anak, baka makatulong sila. At kung wala kayong pera, hayaan ang inyong ina at kapatid na magiwan ng IDs bilang garantiya, ibenta ang kanilang ginto at magbayad sa pamamagitan ng trabaho. Wali na. Wala akong pupuntahan mula dito. Nang marinig ito, tila nagsabaliw si Daniel. Ipinagsabit niya ang ngipin at itinataas ang kamay, handang humampas sa akin. Ngunit sa sandaling iyon, sa buong lobby ay tumakas ang isang malakas na boses. Sino ang babangayan mo, gago? Parehong nagulat at lumingon kami. Mula sa elevator ay mabilis na lumabas ang aking ina. Nasa home outfit siya, nakasuot ng cardigan sa ibabaw, ngunit ang kanyang mukha ay nagniningas ng galit. Tiyak na nakatayo siya sa harap ko bilang di matinag na kalasag. Itinutok niya ang daliri ng direkta sa mukha ni Daniel at nangusap ng malinaw na wala ka na sa takot. Hindi lang iyon, ang inyong pamilya ay nag-aabuso sa aking anak at naglakas loob ka pa ring pumunta sa aking bahay at ibabayo ang mga kamay. Pinalaki ko ang aking anak at inasawa hindi para maging punching bag ninyo at hindi para bayaran ang inyong mga utang para sa pagmamalaki. Si Daniel, nang makita ang aking galit na ama na nakatayo sa likod ni nanay na may mabigat na tungkod, namutla ng tulad ng papel
Agad niyang ibinaba ang kamay at nagsimulang magutal. Magandang gabi. Hindi ko intensyon. Kailangan lang bayaran ng restoran. Nanguwi mo si nanay ng may sarkasmo. Tulungan pansamantala. Ninakaw ninyo ang impormasyon ng kanyang card. Nais ninyo siyang pilitin na lumuhod at ibigay ang pera para magpanggap sa harap ng mga kamag-anak. Ang lalaki na tahimik na nanonood habang hinahamak ang kanyang asawa at tumutulong pa sa gawa ay walang karapatang nakatayo dito. Pakinggan mo ako ng mabuti. Carla ay mula ngayon ay nakatira sa amin. Ang inyong mga utang, bayaran ninyo ng mag-isa. Kung magsasalita ka pa ng kahit isang salita, ipapakulong kita sa pagnanakaw ng impormasyon ng credit card. Lumayo ang aking ama at hinampas ang tungkod sa marmol na sahig. Ang kanyang malalim na boses ay tumalab ng matigas. Umalis ka dito. Huwag kaming pilitin na maging personal. Harapin ang iyong mga problema ng mag-isa bilang lalaki kung lalaki ka nga. Sa harap ng ganoong ganap na proteksyon ng aking mga magulang, walang lakas si Daniel. Napagtanto niyang walang matatamo. Pagkatapos magatubili, nagbigay siya sa akin ng huling tingin na puno ng desperasyon at galit, lumipas at naglakad patungo sa labasan. Ang kanyang figura ay natunaw sa gabi, nakadiliman. Nakatayo ako sa likuran ni nanay, at ang mga luha na pinigilan ko mula pa ngayong gabi ay sumabog mula sa aking mga mata. Hindi ito luha ng kaligayahan. Alam ko na anuman man ang bagyo sa labas, may matibay akong kanlungan ng aking mga magulang. Niyakap ako ni nanay sa mga balikat, nagpapakalma. Sumakay kami sa elevator, iniwan ang maruming iskandalo sa likuran, handa na para sa bagong maliwanag na bukas. Isinara ang pintuan ng aking lumang kwarto. Naiwan sa labas ang lahat ng alalahanin. Sa aking silid ay lahat ay katulad ng bago ako mag-asawa. Kahoy na kama, mahinang aroma ng sampagwita mula sa diffuser. Naramdaman ko ang ganap na kaligtasan. Wala nang gabi na paglilinis pagkatapos ng inuman ni Daniel, wala nang matulis na komentaryo ng biyenan. Humiga ako sa malambot na kutsyon at nalubog sa pinakamalim na tulog sa loob ng 3 taon. Kinabukasan ng umaga, nagising ako sa mga sinag ng araw. 7:00 na, uminat ako. Naramdaman ang hindi kapanipaniwalang kagaan. Sa ugali, iniabot ang telepono. Nang lumiwanag ang screen, tinamaan ako ng alon ng mga notifikasyon. Higit sa 80 tawag na hindi nasagot at daan-daang mensahe mula kay Daniel, Maricel at mga kamag-anak ng asawa. Mahinahon kong binuksan ang conversation para bang nagbabasa ng sisinasyon ng isang soap opera na ang katapusan ay alam ko na. Ang unang mensahe mula kay Daniel ay dumating bandang 11:00 ng gabi, kaagad pagkatapos ng pinalayas siya ng aking ama. Sa gulat ay sumulat siya na ang manager ng restoran sa BGC ay nag-lock sa kanila. Sinabi na kung hindi nila makita ang 2 milyon at 100,000, agad niyang tawagin ang pulis para sa isang kaso ng panloloko. Nagmakaawa si Daniel sa akin na i-unblock ang card, sumumpang magbabago. Sa pagbabasa nito ay ngumisi lang ako. Ang taong nanghiram sa akin ng pera para sa sigarilyo ay nangangako na poprotektahan ako. Sumunod ang mga mensahe mula kay Maricel. Ang aking makabagong hipag, nakalimot na sa kanyang kahapon na yabang, nagmamakaawa sa aking kapatawaran. Sumulat siya na ang biyenan ay natumba sa pagkagulat at kahihiyan, bumagsak sa himatay ng direkta sa restoran. Ang mga kamag-anak mula sa probinsya ay una ay nagulumihanan, ngunit nang mapagtanto nilang wala silang ipangbabayad, dahan-dahan silang nagsimulang umalis. May mga umalis sa hotel, may mga nakaupo sa sulok at pinagalitan si Nanay Gloria. Nagreklamo si Maricel na napilitan siyang ibigay sa restoran ang kanyang gintong kuwintas at branded na relo bilang garantiya, ngunit ang manager ay humingi ng buong halaga sa pamamagitan ng transfer o cash. Ang huling mensahe ay dumating 5:00 ng umaga mula kay Daniel. Ang restoran ay nagbigay ng konsesyon. Pinayagan ang bahagi ng mga kamag-anak na umalis. Ngunit pinanatili sina Daniel, Maricel at ang biyenan bilang hostage hanggang sa maliwanagan. Ang manager ay nagbigay sa kanila ng deadline hanggang 12:00.
Kung wala pang pera bago magtanghali, ipapasa niya ang recording ng kamera at kontrata sa pulis. Binalaan ko ang screen at inihagis ang telepono. Aanhin mo ang pinugas, iyon din ang aanihin. Ang kanilang murang pagmamalaki ay nagastos nila ng napakataas. Naghugas ako, nagsuot ng komportableng home outfit at lumabas sa sala. Si nanay ay naglalagay na ng mainit na puto at jam sa mesa. Si tatay ay nagbabasa ng pahayagan kasama ang tsaa. Sa pagtanaw sa larawang ito, nangako ako sa sarili ko nang minsan at magpakailanman na putulin ang kanserang iyon mula sa aking buhay. Nang nakaupo na kami para almusal, malakas na kumakatok sa pinto. Nagtutunog ang doorbell. Nagkunot noo si tatay, ibinaba ang pahayagan at tumingin sa butas ng pinto. Si Daniel at Maricel, malungkot na sinabi niya, mukhang mga baliw. Sige, bubuksan ko at malalaman natin kung ano pa ang kailangan nila. Nang bahagyang nabuksan ang pinto, pinuwersahan ni Maricel ang pintuan at bumagyo sa loob ng apartment. Sumunod si Daniel, katawan ay natuklap dahil sa pagod mula sa walang tulog na gabi. Kakilakilabot ang hitsura ni Maricel, gusot na buhok, naalis na pampaganda, mapula ang mga mata mula sa galit. Bumalikwas siya sa sala, nakatayo na may mga kamay sa baywang, tinitingnan ako habang tahimik akong kumakain ng puto. Bumitin si Maricel ng sawi na boses. Carla, nagtatapang-tapangan ka pa ditong kumain? Alam mo ba na ang nanay ngayon ay nasa ilalim ng dextrose sa klinika dahil sa iyong kalupitan? Pinalayas mo ang aming pamilya sa kahirapan. Kami ay napalubog sa utang. Ikaw ay ahas, walang utang na loob na. Mahinahon kong ibinaba ang tinidor, pinunasan ang aking mga labi ng serbilyeta. Itinaas ko sa kanya ang aking malamig na tingin. Maricel, nasa bahay ka ng aking mga magulang, hindi sa entablado ng restoran. Piliin ang iyong mga salita. Ikaw ba ang nag-order ko ng mga mamahaling pagkain at prutas para magpanggap sa harap ng mga kamag-anak? Nagbuo kayo ng pakana. Nais ninyo akong ipatuhod, mangikil ng 500 at pagkatapos ay sisingalin pa ang aking card. Nabigo ang inyong plano. Kayo mismo ang nagparusa sa inyong sarili at ngayon ay narito kayo para umalingaw-ngaw sa akin. Saan mo nakita ang ganitong lohika? Sa pakikinig ng katotohanan sa harap ng aking mga magulang, bumagsak ang ulo ni Daniel sa kahihiyan, hinihimas ang gilid ng kanyang jacket. Ngunit ang kapal ng mukha ni Maricel ay hindi mawala. Wala siyang kahit katiting na kahihiyan at nagsimulang baligtarin ang lahat. Huwag mong sirain ang aming pangalan. Ang pag-aalok ng tsaa sa biyenan ng nakaluhod ay paggalang at ang iyong credit card, asawa ka ng aking kapatid. Ang pera mo ay pera ng pamilya. Kinuha ito ng kuya para sa nanay. Ano ang masama roon? Ikaw ay maramot na makasarili. Nakikita mong nasa kagipitan ang pamilya at hindi tumulong. Sa tingin mo, kapag nagdiborsyo ka, sino ang kukuha sa iyo? Isang baog na hindi man lang makapaangkin. Nang marinig ang mga insulto, malakas na hinampas ng aking ina ang kanyang kamao sa salaming mesa. Ang tunog ng baso ay nagpagulat kay Daniel at Maricel. Tumayo si nanay at malapit na nilapitan si Maricel. Ang kanyang mga mata ay nagtatagis ng kidlat. Isara ang iyong marumi na bibig. Hindi katuruan ng iyong mga magulang ng mga manners, kaya ituturo ko sa iyo. Ang aking anak ay tao, hindi ang inyong personal na ATM. At tungkol sa mga anak. Wala silang anak dahil may problema sa kalusugan ang iyong kapatid. Siya ay infertile. Si Carla, dahil sa awa, ay pinagtatakpan ito, kinukuha ang sisi sa sarili. At kayo, mga walang hiya, ay ginamit ito para mangabuso sa kanya. Lumabas sa aking bahay bago ko kayo walisin. Ang katotohanan tungkol sa diagnosis ni Daniel na nagsalita mula sa bibig ng aking ina ay tulad ng kulog sa gitna ng maliwanag na araw para kay Maricel. Nagpadilat siya at napadungaw sa kapatid ng may ganap na gulat. Namutla si Daniel tulad ng gatas, hindi kayang magsalita ng kahit isang salita ng pagtanggi. Naging mabigat ang hangin sa sala. Si Maricel ay nakatayo na tila pinigil. Lagi niyang ininsulto ako.
tinatawag na baog, sinasamahan si nanay na mga take, at ngayon ay lumabas na ang pagkakamali ng kanyang minamahal na kapatid. Ngunit ang gulat ay mabilis na naging kabaliwan mula sa napitong pagmamalaki. Nagsimulang kumaway si Maricel at sumigaw. Nagsisinungaling kayo. Sadya ninyong ginawa ito para siraan ang aking kapatid. Ang aming pamilya ay maayos. Wala kaming baliw sa aming lipi. Dahil sa isinumpang Carla ito lahat. Kanina ka pa siya sinusumpa. Ngayon din ay pupunta ka sa restoran at magbabayad ka kung hindi ay walang kapayapaan na ibibigay ko sa inyo. Sa pag-aalboroto ng galit, bumalikwas si Maricel sa akin, nagsisikap na hawakan ang aking buhok. Humakbang si tatay pasulong, itinulak si Maricel sa balikat. Natitisod si Maricel, natumba pa atras, at tumama sa kahoy na stand sa tabi ng dingding. Sa stand na iyon nakatayo ang isang antikong set ng tsaa na gawa sa magandang porselana, pagmamalaki ng aking ama. Regalo ng kanyang pinakamatalik na kaibigan sa kanyang 60 kaarawan. Isang malakas na ingay ang tumakas. Ang marangyang porselana ay bumagsak sa tiles, nagkalat sa daan-daang matalas na piraso, ang natitirang tsaa ay kumalat sa sahig. Natigilan ang lahat. Tumingin si tatay nang may sakit sa nasirang antiko. Naging madilim ang kanyang mukha dahil sa galit. Mabigat na huminga si Maricel. Ang kanyang mukha ay naging abo nang napagtanto niya kung ano ang nagawa niya. Ngunit sa mga mata ay makikita pa rin ang hamon. Wala akong pagdududa kahit isang segundo. Kinuha ang telepono, pinagana ang kamera at nagsimulang mag-record. Kinuha ko ang larawan ng nasirang porselana, ang napalang mukha ni Daniel at ang agresibong si Maricel. Malinaw at malakas akong nagsalita sa record. Maricel, Daniel, alas 8 ng umaga ito. Pumasok kayo nang walang pahintulot sa apartment ng aking mga magulang, ininsulto ang mga matatandang tao, subukang atakuhin ako at sadyang sinira ang ari-arian ng iba. Ang antikong set ng tsaa na ito ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa 300,000 piso. Naitala ko ang lahat sa video. Ngayon din ay tatawag ako ng pulis para sa kagalang-galang at pagkasira ng ari-arian sa napakalaking halaga. Ikaw, Maricel, ay nakaharap sa isang kriminal na kaso. Sa pakikinig ng salitang pulis at kriminal na kaso, agad na natunaw ang yabang ni Maricel. Ang takot ng hayop ay sumira sa kanyang mukha. Umurong siya, hawak ang nanginginig na mga kamay sa likod ng sofa. Si Daniel, sa gulat, ay bumalikwas sa akin, nagsisikap na kunin ang telepono, ngunit hinarang siya ng ama ko gamit ang tungkod. Halos umiiyak na namanhik si Daniel. Carla, pakiusap. Itago ang telepono. Si Maricel ay aksidente. Hindi niya intensyon na masira ito. Kung tatawag ka ng pulis, ikulong nila siya. Maawa ka sa akin, maawa kay nanay. Nasa ospital siya. Patawarin siya sa pagkakataong ito. Isang hakbang akong umurong, hawak ang daliri sa ibabaw ng button ng 911. Tumingin ako kay Daniel nang may matinding pagkasuklam. Aksidente niyang pumasok sa aking bahay, ininsulto ang aking mga magulang, nagpalaban at sinira ang antiko at iyon ay aksidente. Sa tingin mo ba ay patatawarin ng batas ang aksidente? Ang inyong pamilya ay sanay mag-abuso sa mahihina. Ngayon ay malalaman ninyo kung ano ang batas. Ganap na nagiba si Maricel. Bumagsak siya sa tuhod ng direkta sa sahig, hindi pinansin ang mga piraso ng porselana at umiyak ng malakas. Wala ng mga insulto, mga iyak at pagmamakaawa na lamang. Ngunit para sa akin ay walang kahulugan ang kanyang buwaya na luha. Ang mga taong ito ay natatakot lamang kapag nanganganib sila sa bilangguan o sa pinansyal na pagbagsak. Hindi sila kailanman nagsisisi sa dulot nilang sakit. Si Daniel ay naghahalog-halog ng buhok, nagtatakbo sa paligid ng silid, utang sa restoran ng 2 milyon at 100,000. At ngayon ay banta pa ng bilangguan para sa kapatid. Lahat ng paraan ng kaligtasan ay nasa aking mga kamay. Tinahimik ko ang recording, ni-save ang video, at ipinapadala ito sa aking email. Mahinahon akong umupo sa silya at tiningnan sila.
Ang aking mga magulang ay nakatayo sa magkabilang panig tulad ng isang matibay na pader. Sige, sabi ko, pinuputol ang kani-kanilang bunganga. Tigilan ang palabas. Kung gusto ninyong maayos na malutas ang lahat at hindi uminom ng tsaa sa selda ng pulis, pakinggan ninyo ang aking mga kondisyon. Ito ay ultimatum. Walang pakikipagtawaran. Nagliwanag ang mga mata ni Daniel sa pag-asa. Yumukong nod siya. Magsalita ka, Carla, kahit anong gusto mo. Basta huwag kang tumawag ng pulis at tulungan mo kami sa restoran. Sumisumpa akong susunurin kita sa lahat ng bagay. Ngumisi ako. Piso lang ang halaga ng kanyang sumpa. Itinaas ko ang isang daliri. Unang kondisyon. Ngayong umaga mo mismo ay kailangang pumunta ang iyong ina at si Maricel sa sala na ito at yumukod ng malalim para humingi ng tawad sa aking mga magulang dahil sa kanilang kabastusan at humingi ng tawad sa akin dahil sa pagnanakaw ng impormasyon ng credit card. Itinaas ni Maricel ang kanyang ulo, nais sana sumalit, ngunit nang makita ang aking tingin, nilunok ang kanyang mga salita. Itinaas ko ang pangalawang daliri. Pangalawang kondisyon, hindi ko babayaran ang 2,100,000 sa restaurant. Babayaran ko lamang ang base menu ng 30 mesa na orihinal na inorder ng iyong ina. Lahat ng karagdagang gastusin, ang mahal na alak, mga bulaklak, exotic fruits na inorder ni Maricel para sa pagmamalaki, kayo mismo ang babayad mula sa inyong bulsa. At para sa set ng tsaa na iyon na pinahahalagahan ko ng hindi bababa sa 300,000, susulat ka sa akin ng opisyal na kasulatan ng utang. Si Daniel ay binasa ng malamig na pawis. Nais sana humibik, ngunit hindi ko siya pinagkakataon. Itinaas ko ang ikatlong daliri, ikatlong kondisyon. Ang pinakamahalaga. Ngayong hapon ay tipunin ninyo ang lahat ng natitirang kamag-anak sa Maynila sa restoran sa BGC. At doon, sa harap ng lahat, ang iyong ina ay kailangan pang publiko na sabihin ang katotohanan. Tatanggapin niya na ang plano na pilitin akong lumuhod at mangikil ng 500 ay pawang kasinungalingan na kanyang gimbal para mapahiya ako. Kapag natupad na ang tatlong kondisyong ito, darating ako at babayaran ang base bill. Kung hindi, ang video ay mapupunta sa pulis at sa restoran, harapin ninyo ng mag-isa. Sa sala ay napanatag. Ang aking mga kondisyon ay tulad ng mga saksak sa kanilang mataas na ego. Ang pilitin silang humingi ng tawad sa mga bilas, ang pilitin silang magbayad ng kanilang pagmamalaki. At ang pinakamahirap, ang pilitin ang biyenan na sariling alisin ang kanyang maskara ng kabutihan sa harap ng lahat ng kamag-anak. Ito ay mas masakit kaysa sa pisikal na sakit, ngunit wala silang pagpipilian. Nagngit-ngit si Daniel, masamang tumingin kay Maricel, at yumukod. Hinawakan niya ang kapatid sa pulso at mabilis na binanat mula sa sahig. Sige, sumasangayon ako. Pupunta na ako kay nanay sa ospital at dadalhin ko siya dito. Pantay-pantay ang usapan, Carla. Bumalikwas sila palabas. Pagkaraan ng 2 oras, bandang 10:00 ng umaga, tiningnan ng ama ko ang mga piraso ng porselana sa sulok. Naghanda si nanay ng sariwang tsaa. Tumingin sa akin si tatay nang may pagmamalaki. Lumaki na ang aming anak. Napakatakot naming dahil sa iyong kabutihan ay magiging biktima ka magpakailanman. Ngayon ay ipinahayag mo ang iyong ngipin. Hayaan mo ang bilas na maparito, sarili nating kakausapin siya. Dahan-dahan na kumatok sa pinto. Binuksan ng nanay ko. Sa pintuan ay nakatayo ang biyenan na si Nanay Gloria, pagod, may nabusog na mga mata. Sa simpleng madilim na damit, walang marangyang bestida at gintong kuwintas. Sa likuran ay nagtatago sina Daniel at Maricel. Pumasok siya sa sala, umiwas sa pagtingin sa amin. Nang mapansin ang tambak ng nasirang porselana sa sulok, nalunok siya at nagsikap ng ngumisi. Mga bilas. Ang nangyari kahapon at ngayon ay isang nakakainip na hindi pagkakaunawaan. Nagpainit ang mga anak. Patawarin ninyo si Maricel, pag-usapan nating lahat ng maayos. Nang may ingay ay inilagay ni nanay ang tasa sa mesa. Nanay Gloria,
Walang hindi pagkakaunawaan dito. Ang pilitin si Carla na gumapang sa tuhod, mangikil ng pera, magnakaw ng datos ng card, hindi ito pag-aaway ng mga bata. Ito ay masamang binalak na pandarambong. Ang aking anak ay nagsilbi sa inyo sa loob ng 3 taon at ninyo naman ay pinagpasyahan siyang ibulid sa putik para sa inyong sariling yabang. Namula ang biyenan hanggang sa ugat ng buhok. Ang kanyang pagmamalaki ay nadurog nang mapagtanto na wala na silang ibang pagpipilian, malalim na huminga at napiga. May kasalanan ako. Nakinig ako sa mga hangal na payo ni Maricel. Patawarin ninyo kami. Hindi namin nalalaman kung paano magpalaki ng mga anak. Patawarin ang aking pamilya. Lumingon siya sa akin. Sa mga mata ay nandoon ang pait ng kabiguan. Patawarin mo ako, Carla. Mali ako. Pakiusap, pumunta tayo sa restaurant, iligtas mo kami sa kahihiyang ito. Tumayo ako, tinipon ang mga braso, tinanggap ang inyong paghingi ng tawad, ngunit huwag kalimutan ang 3 kondisyon. Sa 2:00 ay nandoon na ako sa restaurant. Maging handa kayong sabihin ang katotohanan sa harap ng mga kamag-anak, kung hindi ay hindi ko ilalabas ang card. Nanginig si Nanay Gloria, ngunit yumukod. Lumabas sila, dala ang kahihiyan at pagpapaaba. Sa 1:45, huminto ang Grab sa harap ng restaurant sa BGC. Mainit ang tanghaling araw ng taglagas. Nais ng aking mga magulang na samahan ako, ngunit tumanggi ako. Ito ay aking labanan. Pagpasok sa malamig na lobby, nakita ko ang larawang katulad ng isang field hospital. Humigit kumulang 20 kamag-anak ni Daniel ay natutulog sa mga sofa o nakaupo sa sahig, pagod mula sa walang tulog na gabi. Sa sulok sa sofa ay nakahiga ang biyenan. Pinagpapaypay siya ni Maricel gamit ang magazine. Si Daniel ay nerbyosong nagtatakbo sa lobby. Nang makita niya ako, masayang bumalikwas si Daniel patulong. Carla, salamat sa Diyos, pumunta ka na sa manager. Gusto na nilang tumawag ng pulis. Malamig kong itinulak ang kanyang kamay. Ang aking pagdating ay nakakuha ng pansin ng lahat ng kamag-anak. Si Tito Anding, ang pinakamatanda at pinakarespetadong miyembro ng pamilya ni Daniel, ay sumuporta sa kanyang tungkod at tumayo. Carla, mahigpit na sinabi niya, paano mo nagagawa ang ganitong kilos? Ano man ang ginawa ng biyenan mo, hindi ka dapat mag-iwan ng lahat ng kamag-anak na nakakulong dito. Nagdusa ang mga matatanda buong gabi dahil sa iyo. Maagap akong ngumiti at yumukod kay Tito Anding. Magandang araw, Tito Anding. Taos-puso akong naghingi ng tawad na napilitan kayong magdanas ng lahat ng ito. Ngunit pakiintindihan, wala akong alam tungkol sa handaang ito. Higit pa rito, si Nanay Gloria at si Daniel ay lihim na ninakaw ang impormasyon ng aking credit card para bayaran ang handaang ito sa aking bayarin. Ni-block ko ang card para protektahan ang sarili ko mula sa panloloko. Ang pagkakaroon ninyo dito ay hindi ang kasalanan ko, kundi ng mga nagpasyang magsaya sa iba. Napapalad ang mga kamag-anak. Nagkunot-noo si Tito Anding. Ang biyenan at si Maricel ay nagsinungaling sa kanila na pinigilan ko lang ang pera at tumakas. Ngayon, ang katotohanan ay lumabas na. Lumapit ang manager na si Efren na may mahabang bill. Carla, salamat sa Diyos. Ang kabuuang bill para sa handaan, kasama ang nasirang pinggan, ay 2,150,000. Pakiusap na lagdaan. Kinuha ko ang bill. Ang biyenan at si Maricel ay biglang tumayo, nanlalim ang tingin sa akin. Kinuha ang pulang ballpen, nagsimulang bilugan ang mga item sa bill. 30 mesa na may base menu na pritong karne, nilaga at inihaw ay nagkakahalaga ng 50,000 bawat isa, kabuuang 1,500,000. At pagkatapos ay lumabas ang mga kawili-wiling numero. Malakas na binasa ko sa buong sala. Maricel, halika dito at ipaliwanag sa akin at sa mga kamag-anak. 30 basket ng mamahaling prutas, piling pula na ubas, Thai na mangga, Japanese na berries, 20,000 bawat basket, kabuuang 600,000. Dekorasyon ng mga imported na rosas, 50,000. Mamahaling Pranses na alak,
kabuuang 60,000, kabuuang 610,000 karagdagang gastusin. Sino ang nag-order nito? Natulala ang mga kamag-anak. 610,000 para sa prutas at bulaklak. Sa probinsya, doon ay makakabuhay ng isang pamilya ng 1 taon sa perang iyon. Lahat ng mapanuring tingin ay napunta kay Maricel. Namutla si Maricel at nagsimulang magdahilan. Gusto ko lang na maganda. Dumating ang mga kamag-anak, gusto kong magalok ng mamahaling pagkain para lahat ay makita na maayos tayo ang pamumuhay. Anong malaki ang 600 para sa iyo, sa iyong sahod? Mapait akong natawa. Ang bumili ng paggalang sa iba ang kuryenta. Iyan ang kanilang buod. Lumingon ako sa manager. Efren, babayaran ko ng eksakto ang 1,000,000 at 500,000 para sa base ng handaan, ang 610,000 para sa bulaklak, alak at ubas. Hanapin ninyo kay Maricel at Nanay Gloria. Hindi ako magbabayad para sa kanilang murang pagmamalaki. Hinawakan ni Daniel sa gulat ang aking braso. Carla, pakiusap, bayaran mo ang lahat. Wala kaming 600,000 piso. Papatayin mo si nanay. Manguutang ka, ibabalik ko ang lahat. Hinila ko ang aking braso. Sinabi ko, wala nang kahit 1 sentimo pa. Mayroon kayong mga kotse, ginto, smartphone, ibenta ninyo sa pawn shop, ibigay sa restoran. Ang biyenan ay bumagsak sa sofa. Hinampas ni Tito Anding ang tungkod sa sahig. Gloria, anong ginawa mo? Buong buhay nating namuhay ng tapat at nagpasya ka namang magpanggap sa gastos ng manugang. Ikaw na mismo ang magbenta ng lahat at bayaran ng utang. Ang pamilya ay hindi sasali sa kahihiyang ito. Ngunit hindi pa tapos. Kinuha ko ang telepono at binuksan ang video recording. Itinuro ko ang kamera sa biyenan. Nanay Gloria, 3 kondisyon. Sabihin ang katotohanan. Bakit nais ninyo akong pilitin na lumuhod at bakit hindi ako pumunta? Sumabat si Tito Anding. Anong pagluluhod? Sinabi ni Maricel na ikaw mismo ang nagnanais na magbigay ng 500, ngunit nagbago ang isip. Sumagot ako sa tito. Wala akong nasabi o nangako ng ganoon. Nais nilang pilitin akong publiko na magsisi na hindi ako makabigay sa kanila ng apo. Nagalit ang mga kamag-anak. Ang biyenan, umiiyak at naiintindihang wala ng paraan, ay napiga sa harap ng kamera. Patawarin ninyo. Kami ni Maricel ang nagplano nito. Nais ko siyang mapahiya sa harap ng lahat. Pinagkalat ni Maricel ang tsismis tungkol sa 500 para pilitin siyang magbigay ng pera. Nagkasala ako. Lumapitan ko siya ng mas malapit, mas malakas pa. At kanino ang kasalanan kung wala kaming mga anak? Tinakpan ng biyenan ang kanyang mukha at umiyak. Kasalanan ito ni Daniel. Siya ay infertile. Alam ni Carla ngunit itinago para hindi niya mapahiya ang kanyang sarili. Ngunit alam ko ang lahat at inabuso ko pa rin siya. Ako ay isang kakilakilabot na nanay. Patawarin mo ako. Sumabog ang sala. Lumayo ang mga kamag-anak ng may lantarang pagkasuklam. Nakatayo si Maricel na puti tulad ng pader. Ang reputasyon ng kanilang pamilya ay magpakailanman nasira. Tinahimik ko ang recording. Kinuha ang itim na credit card. Iniabot ng manager si Efren ang terminal ng may kaginhawahan, ngunit inurong ko ang kamay. 1,000,000 at 500,000 ang babayaran ko ngayon, ngunit una ay aayusin natin ang mga lumang utang. Direkta akong tumingin sa biyenan. Nanay Gloria, natatandaan ang aking maternity allowance noong 1 taon, 300,000 piso. Nang nagkaroon ako ng miscarriage, kinuha ninyo ang aking card para sa pag-iingat. At pagkatapos ay ibinigay ang pera kay Maricel para bumili ng motorsiklo. Ninakaw ninyo ang pera ng isang babaeng nawalan ng anak. Muli ay napapalad ang mga kamag-anak. At 6 na buwang nakaraan ay ninakaw ninyo ang aking gintong alahas na nagkakahalaga ng 200,000, regalo ng aking kaibigan, at ibinenta ito para pumunta sa resort. Kabuuan ay ninakaw ninyo sa akin ang 500,000 piso. Lumingon ako kay Daniel. At ikaw, asawa, ay alam ang lahat ng ito.
at pinipilitan akong tahimik para sa kapayapaan ng pamilya. Kasama ang 300,000 para sa set ng tsaa na sinira ng iyong walang preno na kapatid, may pagkakautang kayo sa akin ng 800,000 piso. Kinuha ko ang nakaprint na kasulatan. Daniel, ngayon mismo sa harap ni Tito Anding, ikaw at ang iyong ina ay pipirmahan ng kasulatang ito na nagpapatunay ng 800,000 piso. 7 araw ang deadline. Kung hindi, aalis ako at sa manager kayo na ang makipaglaban. Nanginginig na pumirma si Daniel sa papel. Naglagay ng nanginginig na lagda ang biyenan. Isinukbit ko ang kasulatan sa bag. Ito ang tagumpay ng katarungan laban sa kanilang bulok na pagmamalaki. Lumingon ako sa manager. Ginamit ang card para sa 1,500,000. Ang natitirang 610,000 ay hiningiin ninyo kay Maricel. Itinapon ko at nang hindi lumingon ay naglakad patungo sa labasan. Tumango si Tito Anding nang may pagpuri sa aking likuran. Pagkaalis sa matinding sikat ng araw sa labas, malalim akong huminga. Sa wakas, kalayaan. Pagkaraan ng ilang araw, ikinuwento sa akin ni Leo na ang manager ay naglock sa kanila at tumawag ng pulis. Kailangan ni Maricel na ibigay sa restoran ang kanyang branded na relo, gintong kuwintas, at itransfer ang kanyang bagong motorsiklo para matugunan ang utang na 610,000. Ang biyenan ay dinala sa ospital dahil sa atake ng presyon. Ang mga kamag-anak mula sa probinsya ay umalis sa parehong araw, magpakailanman tinanggal ang kanilang pamilya sa kanilang buhay. Pagkaraan ng 7 araw, si Daniel, sa takot ng hukuman, ay kumuha ng pautang sa bangko gamit ang kanilang apartment bilang garantiya at nagpadala sa akin ng 800,000 piso. Nakipagkita ako sa kanya sa isang kainan, malapit sa hukuman, at tahimik na inilapag sa harap niya ang napirmahan na petisyon para sa diborsyo. Umiyak siya, ngunit hindi ako nagpabago. Pagkalipas ng 6 na buwan, lumipat ako sa mas magandang trabaho na may mas mataas na sahod. Sa ibinalik na pera, nagbukas ako ng isang maliit na tindahan ng bulaklak na pinangalanang Haraya sa unang palapag ng gusali ng aming mga magulang sa Pasig. Tuwing umaga ay nagigising ako, nag-aayos ng magagandang buke at nagagalak sa buhay. Natutunan ko ang pinakamahalagang aral. Ang babae ay hindi nilikha para magtiis ng kahihiyan, kundi para mabuhay ng may taas na ulo. Ang aking buhay ngayon ay sa akin na lamang.